Amen. God bless you po ating beloved. Brother James, palapakan natong butang Diyos, maigsoon. Praise the Lord. Magampukit ang tanan tayo pong lahat dumalangin sa mahal na Panginoon. Mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa walang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Salamat pong marami, O Diyos, sa dakilang pribileyo na binigay mo sa amin sa araw na ito, O God. Namin kang mapuri, mapasalamatan, masamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa iyong banal na presensya, sa mga buhay na patutuo namin na pakinggan. At muli narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Langisan mo at pagpalain mo yung banal na salita. Alisin niyo po ng mga hadlang. We bind the power of darkness, doubt, unbelief, and hindrance. We command you to cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating umapuan, mga minamahal. Una't higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdadakila, pagsamba, mga paglulahati ay tangi sa ating pinakamahal na Panginoong Yesus. At tayo pinagbibigyan ng double honor, respect to ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida, sa inyong beloved children, grandchildren, great-grandchildren, at sa ating mga webcast viewers, sa lahat ng mga kabatiran, magandang hapon. Everybody, amen. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. At purihin ang ating mabait na Diyos. Tayo po mga minamahal ay pinagpala sa banal na iglesyang ito. Amen. Sapagkat tayo po ay nasa buong katotohanan. Amen. Ang ating pananampalataya, ang ating natutuhan na pananampalataya, ito ay kalugod-lugod sa harap ng mahal na Panginoon. Kindly open your Bible from the book of Hebrews, chapter 11. Kindly open your verse 1. From the book of Hebrews, chapter 11, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Hebrehanon, Kabanatang 11, ang talatay 1. Ngayon, ang pananampalataya ay sa kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Amen. Purihin pong mahal na Panginoon. So sa oras na ito, mga minamahal, tayo po ay mag-aral salita ng Diyos patungkol sa tinatawag na pananampalataya. Amen. Sa po ng ating nabasa, ang pananampalataya, ito ang is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ibig sabihin, ang pananampalataya, ito'y kapanatagan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Amen. Ang kapatunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. So, ibig sabihin, ang pananampalataya, ito po'y tinatawag na believe in spiritual realities. Amen. Hindi mo nakikita ang Diyos, subalit ikay naniwalang may Diyos. Amen. Ang pananampalatayang itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord, ito ay pananampalatayang kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Ito ang pananampalataya na itinuro sa Biblia. So sabi ng the book of Hebrews chapter 11, kung basahin ninyo ang whole chapter ng chapter 11 ng Hebrew, ito'y tinatawag na demonstrate the faith that is trust in God in all circumstances, which enables the believers to persevere and remain steadfastly loyal to God and His Word at all times. Amen. Ang pananampalataya, mga minamahal, ito ay tinatawag na pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng tinatawag na circumstances. Pag sinabing circumstances, mga pangyayari sa buhay natin. Amen. Amen. Na ito ang magbibigay sa mga taong nagtitiwala sa Diyos na sila'y makapagpatuloy na maging tapat at loyal sa mahal na Panginoon. Sapagkat kung basahin natin ang Biblia, kaya minsan nung ako'y nagsishare ng gospel, nandun pa ako sa Luzon, mga teenager pa kami. Meron kaming sinyeran, mga iglesia ni Kristo. Ang sabi ng mga iglesia ni Kristo, pwede bang kunin ko kayong mga hente? Sabi ko, bakit naman po? Kasi sabi niya, hindi nyo nakikita ang Diyos, pero
napapaniwala ninyo ang mga taong may Diyos. Everybody say amen. Ibig sabihin, parang merong something na merong conviction ba na siya naniniwala sa sinasabi namin. So sabi niya, pwedeng gawin ko na lang kayong mga hente, mga minamahal, para daw sa kanyang business. Dito po mga minamahal, hindi tayo ang nangunbinsi sa tao. Everybody say amen. Narinig natin yung mga patutuo ng mga dating mga commander ng NPA, mga aktivista, mga komunista. Napakahirap para sa kanilang mapaniwalang may Diyos. Everybody say amen. Sarado ang kanilang isipan na may Diyos. Kagaya ng isang ating kapatiran sa dako ng Manila, si Bader, naging Paranaque, counselor siya. Nakalimutan ko na yung pangalan, mga minamahal, Eric Bais. Si Bader Eric Bais, aktivista sa isang eskwelahan. At siya po mga minamahal nag-organize doon sa school. First year, second year, third year, fourth year college, naging aktivista. Ngayon, naging counselor ng Paranaque. Alam niyo po mga minamahal, pagdating niya ng fourth year, ang sabi ng DENS, mga administrasyon ng school, ibabalik namin lahat ng nagastos mo mula first year hanggang fourth year, umalis ka lang sa eskwelahan ito. Para sa kanya, mahirap maniwalang may Diyos. Ever say amen. Amen. Pero isang araw, mga minamahal, nang siya napakinig sa pangangaral ng ating beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, si Brother Eric Bais na hindi naniniwalang Diyos, naging nagpapasting pa siya ng 40 days. Ang sabi ng ating malapastor, ito hindi naniniwalang may Diyos. Subalit ngayon nag-aayuno ng 40 araw, gaano na ang kanyang paniniwalang may Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, aktivista siya kasama ang kanyang asawa, humihiga sa kalye, mga minamahal. Kagaya ni Brother Santiago, nakalimutan ko yung pangalan, mga minamahal. Isa ring aktivista, Ma'am Edgar Arisgado. Isa ring aktivista sa dako ng Manila sa UP. Humiga sa kalsada, yung kasamang palad, yung kanyang kasama na umiga, nasagasaan ng 6x6. Durog yung paa. Mga minamahal, subalit na durog ang paa. Nang siya'y ma-hospital, mga minamahal, walang dumalaw sa kanya na kanyang kasama sa pagiging aktivista. Ang dumalaw sa kanya, mga preachers ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung kasama niya na durog yung dalawang paa, nasa orthopedic, mga minamahal, na hindi makatayo. Pagkatapos ipanalangin ng mga preachers, mga minamahal, pinalakad ng Diyos, mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Isang araw, nagkausap sila ni Brother Edgar Arisgado. Ang sabi nag-share siya ng gospel. Sabi ni Brother Edgar, aktivista rin yun. Sabi niya, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, ito, pinagaling ako ng Diyos. Nagalit si Brother Edgar Arisgado, nagchichess sila. Dahil yun ang laro nila, chess. Sabi niya, ano ng chess, napakagaling naman ng Diyos mo. Dahil nagpatotoo yung kapatiran na aktivista na nadurog yung dalawang paa. Sabi niya, totoo ang Diyos na nasumpungan ko sa Jesus Miracle Crusade. Tingnan mo ko ngayon. Sabi ng doktor, hindi na ako makalakad, pero ngayon pinalakad ako ng Diyos. Amen. Nagalit si Brother Edgar, ang galing naman ng Diyos mo. Kinuha yung isang chess. Ngayon, kapag ang ng chess na ito hindi maging tinapay, binunot yung kanyang ballpen na double blade. Isaksak ko sa liig mo ito. Sabi niya, gawin ng Diyos mong tinapay. Sa oras na ito, gawin ang phone na ito, gawing tinapay ng Diyos mo. Yung kanyang kasama na aktivista, sabi niya, huwag mong laitin ng Diyos. Sabi niya, huwag mong laitin ng Diyos. Si Brother Edgar Arisgado, biglang parang sinakal yung dibdib. Merong usok na lumabas sa kanyang katawan, mga minamahal. Natumba siya, mga minamahal, sa lupa. At iyon ang paraan para tawagin siya ng Diyos upang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. So dito po sa atin, mga minamahal, yung ating paniniwala sa Diyos, sa Biblia,
Hindi lamang ito paniniwala na kumbaga mga minamahal naniwala tayo dahil napakinggan natin ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So yung aktivista, mga minamahal, na naturog yung dalawang pa at hindi kayang pagalingin ng doktor, subalit ipinanalangin ng mga taga-Jesus Miracle Crusade, pinalakad ng Diyos. Yun ang Diyos, mga minamahal, nating pinaniniwalaan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Walang imposible. Si Brother John Dacusin sa Canada, nandun ako sa Canada, nagkasama kami ron. Ang sabi niya, nag-aaral din siya sa Baguio. Nakagat siya ng aso. Nang makagat ng aso, mga minamahal, binabayaan niya. Dumating ang panahon, yung rabies, pumasok na sa kanyang utak. At mga minamahal, dinala sa ospital sa Baguio City. Hindi na kaya ng doktor. Yung kanyang room, merong nakatayo na security. Nagbabantay sa kanyang security na walang pwedeng pumasok sa loob ng kanyang room. Dahil baka maawaan ng rabies yung mga taong papasok doon. Yung mga malalaking tao ng Department of Health, mga minamahal, silang pumunta ron, nagtusok ng ganong kahabang karayom sa kanyang, dito sa kanyang spinal, mga minamahal. Yun ang uling remedyo. Merong ikamatay niya, o kaya hindi na siya gagaling, mga minamahal. Dahil nasa loob siya ng room. Walang pwedeng pumasok doon. Merong nagkaroon ng ang ospital na walang pwedeng pumasok doon. Subalit merong taga-Jesus Miracle Crusade nagdala ng ebanghelyo ng salita ng Diyos. Pumasok doon sa room, ipinag-pray siya, mga minamahal, na si Brother John Dacusin, mga minamahal, talagang mamamatay na sa kanyang rabies, sa kanyang karamdaman. Pagkatapos ipanalangin, tinanggal sa ospital, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Nakapagturo pa siya, isang professor din yun, nakapunta pa ng Canada, nandun nagsama kami. Mga minamahal, nakita ko gaano makapangyarihan ng Diyos na ating pinaniniwalaan sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Moses, Diyos na naghati sa dagat na pula, Diyos na sa Biblia, totoong Diyos ng ating beloved pastor. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating beloved pastor, sincero sa kanyang ministry. Amen. Nagpasting ng 86 days, 92 days, several times 40 days, 19 days, absolute, walang tubig. Dahil sa kanyang ginatawag na dedikasyon sa Diyos para manalangin. Kasi yan nasa sa Biblia, kapag manalangin kang hindi kumakain, nag-aayuno ka, mahabag ang Diyos. Amen. Maawa ang Diyos, mga minamahal, ang iyong prayers nakakarating sa trono ng biyaya ng Diyos. Yung mga taong nasa lusak ng kasalanan, mga taong nabilanggo ng kasalanan, makakalagan sila sa magitan ng pananalangin ng mga taong matuwid. Amen. Kaya pinagpala na tayo sa iglesyang ito. Kaya ang totoong pananampalataya, sabi ng Biblia, it is faith that believes in spiritual realities. Amen. Amen. Dalagang totoo ang Diyos na nagpakilala sa atin. Another thing, seek God. Hinahanap ang Diyos sa verse 6. Kindly. Hebrews chapter 11, verse 6. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen. Hebrehanon, kabanatang 11, ang talata ay 6. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. 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 Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, leads to righteousness. Ang pananampalataya, ito'y naghahatid sa atin sa katwiran. Ang totoong pananampalataya, ito'y naghahatid sa atin sa totoong relasyon sa Diyos. Katwiran, nung araw, ang buhay natin hindi maganda.
sa paningin ng Diyos. Ever say amen. Tayo po ang hari ng buhay natin. Yung ating prinsipyo, yun ang Diyos natin. Ever say amen. Sabi ng isa nag-testimony kanina, ang kanyang Diyos, ang kanyang baril. Ever say amen. Hindi tayo sarado ang ating isipan pagdating sa mahal na Panginoon. Subalit sabi nga ng Biblia, ang pananampalataya na kinalugdan ng Diyos, ang pananampalatayang naghahatid sa atin sa katwiran leads to righteousness. Ever say amen. Na dati ang ating mga kapatiran, mga bagusagulero, mga labas-pasok sa kulungan, ever say amen. Mga head killer, pumapatay ng tao dahil sa pera. Kagaya ng ating beloved brother Mario Estosi, mga ibang pang mga head killer nating mga kapatiran, dahil sa pera, pumapatay ng tao, mga minamahal. I-offer sa kanilang pera, mga minamahal, wala nang problema. Birahin nila ang tao. Sabalit nang sila'y naglilingkod sa Diyos, ito ang pananampalatayang naghahatid sa katwiran. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pananampalatayang hinahanap ang Diyos. Napaka-imposible para sa atin na magtatagal tayo ng 6-5 oras sa ating pagsamba. Ever say amen. Nung araw, kahit 1 oras lang, kung hindi pogi ang pari, wala kayong ganang sumamba. Sabi po ng isa, palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sasamba lang siya, kung pogi yung pari. Pero dito mga minamahal, ang hinahanap natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Nung araw, sasamba tayo mga minamahal sa simbahan, kung bago yung ating damit. Amen po ba? At kung sasamba tayo, wala sa puso natin, sa isip natin ang pagsamba. Pero dito, totoong inahanap natin ng Diyos. Ito ang pananampalatayang kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mabait na Diyos. Seek God. Hinahanap mo ang Diyos. Hinahanap mo ang Diyos. Nag-aayuno ka, mga minamahal. Kumising ka ng madaling araw para hanapin mo ang Diyos. Ito yung pananampalataya. Ever say amen? Madaling araw pa, mga minamahal, 2:00 ng madaling araw, kaming mga manggagawa, gigising, para magpuri sa mahal na Panginoon, lalo na pag-araw ng linggo. Ever say amen? Hindi ganun ang buhay, mga minamahal, na mga seminarista, na mga pari. Na, dahil naalala ko, ako'y nag-eskwela sa Dominican School, mga minamahal, mga pari at saka mga madre, ang nagtuturo sa amin. Meron kaming religion, meron kaming ethics, meron kaming confession every Friday, meron kaming communion, mga minamahal. Meron kaming rosary, meron kaming nobena, katakot-takot na panalangin. Pagpasok mo pa lang, meron pang visit. Bago ka pumasok sa school, dadaan ka sa simbahan para mag-visit. Lahat kayo dadaan sa simbahan para titil-til doon sa tubig, mag-visit. Yun ang buhay na, yun ang aming pinag-aaralan noon. Pero mga minamahal, hindi po pananampalatayang hinahanap ang Diyos. Dito, totoong hinahanap natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Faith, believe in His goodness. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Believe in His goodness. From the book of Hebrew, no? Chapter 11, verse 6. Ang sinabi, basa natin kanina. Sundan natin yung 7, verse 7. Hebrews chapter 11, verse 7. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of righteousness, which is by faith. Amen. Hebrehanon, Kabanatang 11, ang talata ay 8 o 7. Sa panampalataya si Noe, napanuan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa kaliligtas ng kanyang sambayan. Na mamagitan ito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Amen. Amen. Ever say amen. So ito yung pananampalataya na sasabi ng Biblia, has confidence in His Word. Meron siyang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Sabi po ng Biblia, by faith, Noah, being warned of God, mga minamahal, being warned of God of the things not seen yet, and yet moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. Ever say amen. Sa pananampalataya, sabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng arka. Gumawa si Noah ng arka, hindi doon sa tabi ng dalampasigan sa dagat.
Gumawa ng arka 100 miles away from the sea. Nandoon sa bundok yung kanyang arka. So mga kapatid, kapag gumawa ka ng arka ng malaking barko sa tabi ng dagat para doon yung tubig. Subalit ang sabi ng Diyos sa kanya, gumawa ka ng arka na sa bundok. Mga kapatid, kaya pinagtatawanan si Noah nung kanyang kapanahunan. Amen. Dahil meron bang gagawa ng arka sa gitna ng bundok, 100 miles away from the sea. Subalit sabi po ng Biblia, being warned of God of the things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. So yun ang pananampalataya ni Noah. Amen. Kaya nung dumating ang panahon, pinag-uusig na si Noah, sabi na sira na ng bait si Noah. Talagang 120 years, ganun katagal, siya nag-prepare. Sa atin, 20 years, 30 years pa lang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Si Noah, 120 years, he preached the gospel without any signs or wonders. Amen. Wala siyang hawak na ebidensya na Diyos ang tumawag sa kanya, sa mga tao. Kaya po mga minamahal, subalit siya'y nagtiwala sa salita ng Diyos. Amen. So mga minamahal, sa atin, napakapalad natin. During the days of Noah, he preached the gospel without signs, wonders, and miracles. But in our time, he made the gospel irresistibly good with signs, wonders, and miracles. Amen. Merong himala na nagpatotoo, merong himala na nangyari sa atin. Meron tayong pinag-uusapan na himala. Kagaya ng nagpatotoo kanina, hindi siya makakita sa kanyang karamdaman sa mata. Mga minamahal, sabi niya sa kanyang husband, pupunta ako sa Jesus Miracle Crusade. Kapag ako'y nakauwi, buhay ang Diyos nila sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pag hindi ako makauwi, ibig sabihin hindi totoo ang Diyos. Pero mga minamahal, nang siya'y dumalo, pinagpala ng Diyos, nakauwi siya dahil buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Kaya tayo po'y, sabi ng Biblia, kailangan tayong kumilos na mayroong pananampalataya, magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Kung si Noah nung araw, walang tubig, napakalayo ng dagat, pero siya'y gumawa ng arka para iligtas ang kanyang sangbahayan. Sa atin, mga minamahal, abot kamay na natin ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Ang protection ng Diyos na sa atin, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Bakit tayo mag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos? Ever say, amen. Bakit pa tayo mag-aalinlangan na may Diyos ba? Wala. Yung ating mga kapatiran na mga sarado ang kanilang isipan, pagdating sa Diyos, subalit napuksan ang kanilang isipan, dating mga NPA, mga aktivista, naniwalang may Diyos ngayon, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ako taga Tarlac. Ang Tarlac, lugad ng mga NPA. Kapitbahay ko si Bernabe Buscaino. Si Bernabe Buscaino, nandoon sa amin. Si Rivera, si Melody, si Pusa, at saka dalawa kong uncle, naging commander ng NPA, si Segundo Miranda at saka si Esto Miranda. Namatay na sila sa Gira, Sambales at saka sa Bamban, Tarlac. So naging NPA sila mga kapatid. Saka maliit pa kami, talagang magulo ang lugar. Dahil merong mga tip, Gira, talagang 24 hours ang Gira. Mga kapitbahay na, mga wasak ang mga bahay. Maliit pa ko noon, mga kapatid. So mga minamahal, isang araw, merong gawain doon sa atin, doon sa lugar namin, Bible study. Lugar ng NPA, alam ko talaga, maraming NPA. Yung preacher, mga minamahal, gustong birahin. So balit yung preacher, biglang itinaas yung kamay, lumabas yung kidlat sa kanyang kamay, tinamaan yung NPA, mga minamahal, natumba. Ngayon takot na takot sila. Sabi niya, anong klase yung mga tao itong mga Jesus Miracle Crusade? Ever say amen. So napaka-imposible sa amin magtayo ka ng church noong panahon na yon. Mga 1984, napakainit pa ng NPA. Noong araw na yon, napakaraming NPA sa aming lugar.
Ang pangaral ng ating mga pastor, beware communism is satanism. Nagkrusada ang ating mga pastor sa luneta, ang nakalagay sa kanyang, sa streamers, let us unite to fight this demonic ideology. Beware communism is satanism. Talagang pinainit yung ulo ng mga NPA. Mga minamahal. So mga minamahal kami, taga doon kami, talagang mainit yung NPA. Yung mga leaflets, ang nakalagay sa leaflets, beware communism is satanism. Talagang imposibleng, talagang nakatayo ka ng church. Pero nakita ko kontrolado ng Diyos dahil nasiba ko noon. 1984, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Everybody say, praise the Lord. Yung apo ni Buscaino, nakalimot ko sa pangalan, mga minamahal, nagpunta doon, kasama yung mga NPA, para birahin ang ating mga pastor. Kaya noong panahon na talagang napakainit ng NPA. Kasi sa amin, hindi naman pagano, talagang maraming namatay sa NPA. Maraming mga kapitan ang natumba every year, nagpapalit ng kapitan. Sa lugar namin, tinutumba yung mga kapitan. Kaya po, takot magkandidatong pagkakapitan dahil kandidato ka na sa kamatayan. Ganon kabigat, kahirap. Subalit aking masasabi na gaano makapangyarihan ng Diyos. Nagkaroon ng gawain doon, nagpupuri kami doon, mga minamahal, na lugar ng mga NPA, subalit hindi sila makakilos dahil kontrolado sila ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Si Commander Rita, pumunta sa Zambaliches, ang puntirya niya ang ating beloved pastor. Tiktikan para patayin ang ating mahal na pastor. Subalit, nang siya'y dumalo sa gawain, grabe ang moving ng Holy Spirit, mga minamahal. Pagkatapos ng gawain, nagpabautismo si Commander Rita. Pag-uwi sa bahay, galit na galit sa mga NPA. Bakit siya tumanggap ng bautismo? Ang sabi niya, totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, patunay talagang Diyos, makapangyarihan ng Diyos na tumawag sa atin, hindi masukat ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya si Edgar Arisgado, aktivista, hindi naniwalang may Diyos, hawak-hawak ang phone ng chess. Pag hindi naging tinapay ito, sabi niya, isaksak ko sa liig mo ang ballpen na ito na mayroong blade. Sa kanyang kasama na aktivista rin, nasagasaan ng 6x6. Dahil umiga sa daan, nagrarally sila, niligisan siya mga minamahal ng 6x6. Ang sabi niya, kung hindi totoo ang Diyos, sino ang nagpalakad sa akin? Amen. Yung kanyang durog na buto, sino ang nagpalakad sa kanya kung hindi totoo ang Diyos? So si Father Edgar Arisgado, galit na galit sa oras na yon, nagpakilala din ang Diyos sa kanya sa oras na yon. Naupusan na siya ng hininga, natumba siya, lumabas ang usok sa kanyang katawan, at yun ang time para tawagin siya ng Diyos para maglingkod sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say, praise the Lord. Kaya maraming NPA na convince sa ating church. Everybody say, amen. Naniwalang may Diyos. Ito ang pananampalatayang ating natutuhan ngayon. Merong kapangyarihan ng Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan, obey His command, believe in His goodness, has confidence in His word. Ayan ang pananampalatayang kalugod-lugod sa Diyos. Regulate life, mga minamahal, on His promises. Ang buhay natin ay kumiikot sa mga pangako ng Diyos. Wala tayong inaasahan kundi ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. And reject, tinatawag na the spirit of this present evil age. Ayaw na natin ang kasalanan. Ang buhay natin ngayon nasa katwiran. Ayaw na natin ang kasalanan, lahat ng bisyo iniwan natin dahil ito yung buhay natin. At naghanap tayo, tinatawag na refuse the pleasures of sin, endures persecution, and performs mighty acts of righteousness, suffer for God, and perseveres in testing. Yun ang pananampalataya na meron tayo ngayon na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. Ito yung tinatawag na the characteristic of faith, that is the faith that believe in God, and tinatawag mga minamahal, perseveres and remain steadfastly loyal to God
and His Word at all times, in every circumstances. Kaya wala na. Pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon sa iglesyang ito. Be strong. Ang ating pakipaglaban kasi, tinatawag ito nga, inward battle. Ang ating mind magiging spiritual, tatawag ito nga, battleground. Hindi lahat ng pumapasok sa isip natin, galing sa Diyos. Meron direct from enemy. Kaya ma-battleground ito. Bibigyan ka ng discouragement, depression, amen? Magkakaroon ka ng unbelief, doubts, gawa ng diablo yan. Kaya sabi po ng Biblia, ang spiritual conflict, itinatawag na ay inward battle, nasa atin. Itong ating sarili mismo, kaaway natin minsan. Ever say amen. At isang tinatawag na spiritual weapons, hindi carnal ang ating sandata, kung hindi prayer, fasting, ever say amen. At tinatawag mga minamahal, invisible foes, ang ating kaaway hindi natin makita. At ito'y tinatawag na a fight of faith, pagkibag baka sa pananampalataya. And another thing, it demands entire consecration. Kaya sa atin, mga minamahal, be strong, magpakalakas po tayo. Hindi tayo magagapi ng diablo sa ating pagtitiwala, sa ating pananampalataya sa Diyos. May Diyos, na toong Diyos na magpapalakas sa atin. May Diyos na tumawag, pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Diyos, ang Diyos ang pumili sa bawat isa sa atin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kayo narito ngayon, nabubuhay sa pagtitiwala, pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Tayo lahat ay tumayo at tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Habang tayo po'y magpupuri sa Diyos, mga kapatid, ating Holy Supper ngayon, kung mayroong bisita po, atin po silang iniimbitahan dito sa harap, ating mga beloved visitors, palihog, o i-prepare natin ang ating sarili. Tayo po'y umawit sa mahal na Panginoon. Sa mundo ako parang nag-isa, sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipaganda. Hindi ko sukat at alay mababago mo ang buhay ko nito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulad mo, at aking napatunay kay ganda pala ng isang nilikha.
Hallelujah. Buong buhay ko'y binago niya tunay. Namunan may nagsabi, magbabago mo ako. Siya'y aking inawanan, ang mali pala'y ako. Di ko siya nakatalay, mababago mo ang buhay kong ito. Hanggang walang pag-asa, nagwakas ang paningin minulang mo. At aking napatunayan kay ganda pala ng isang niligawo. Jesus, salamat sa pagmamahal mo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Dali ko ng Diyos, mga minamahal, para sa itong mga bisita niya karon, mga igsoon, bulahan ka mo, kayang Diyos mo'y nagpili ka ninyo. Ang Diyos mo'y nagtawag ka ninyo. Ingon sa Biblia, dili ka mo ang nagpili ka na ako, kundi ako ang nagpili ka ninyo. Kaya ining orasa, gibulahan ka mo sa Diyos, ipili ka mo sa Diyos, aron mahimo kang anak sa Diyos, ug matilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Dunay reklamento sa kaluwasan, aron makasulod kita sa langit. Una, ang pagtuo sa Diyos. Ikaduwa, ang pagginulsol sa atong sala. Ikatulo, ang bautismo sa tubig sa ngalan sa Ginoo. Ikaupat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Uman sa atong pagsimpa ng bahon, doon na tayo bautismo, libre, walay bayad. Mabautismoan ka mo sa tubig, muna'y saktong formula sa bautismo sa ngalan sa Ginoo. Tamang bautismo, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ibayang kamot sa atong mga bisita. Ilitok kini pagampo. Sige, sabat ka mo sa pagampo. Ilitok kini sampit sa inyong Ginoong Jesus, salamat po Ginoo sa imong pagtawag ka nako. Ani ako karon sa mga tubangan, ginadawat ko ikaw. Akong manluluwas, Ginoo, Dios, ug hari sa akong kinabuhi. Pasaylo ko sa akong sala. Isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Alagaran kita Ginoo sa ngalan mo Ginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Magampo kami alang kaninyo langit ng amahan. Salamat po Dios. Ning orasa sa mga kalag na midawat kanimo, pasaylo sa ilang mga sala. Isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi ug gimuan silang tinuod mong anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan sa ngalan mo Ginoong Jesus. Amen. Palapakan nato ang Ginoo. Makabalik ka mo sa inyong lingkuranan. Praise the Lord. Padayon kita sa atong Holy Supper, maigsoon. Akong giangyong tanan ning orasan niya kita karon sa sagradong bulaton sa paghandom sa kamatayon sa atong Ginoo sa krus sa Kalbaryo. Naginang balang kasulatan buhaton nato kini sa paghandom kaniya. Buot pasabot atagan nato dakong bili ang gibuhat nga sakripisyo sa atong Ginoong Jesucristo para sa atong kaluwasan. Ang Ginoo nagpakatao diri sa kalibutan og gitubos kita pinagi sa iyang bililon nga dugo. Busaning orasa matud pa sa Biblia sa buhaton nato kini susiyo nato nga atong kasing-kasing mga ikatagpasaylo sa Ginoo. Muawit kita sa Ginoo maigsoon. Heart is so proud, my mind is so focused. I see the things you do to me, these great things I have done, and now you gently break me and lovingly take me.
As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid in Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, part of forgiveness and love. And you answer my child, I love you. For as long as you seek me, I face. You walk in the path. All my name is sufficient. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mga kaigsunan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabta nga nasa atong taliwalang balang presensya sa Diyos, mga igsoon. Anya kita karon sa atong balang panihapon, mga igsoon. Nagayon ang balang kasulatan sa tanang buhaton ninyo kini inyong susiho ng inyong kausing-kasing. Mga yu kitag pasaylo sa Ginoo, din kita nakasala sa tubangan sa Ginoo. Samtang nasa atong taliwalang balang presensya sa Dios, gihikap kitang tanan sa presensya sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Gusto sa Ginoo panalanginan kita ning adlaw. Maigsoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Akong kiyang iyong tanan sa mga pag-ampo, hallelujah. Langit ng amahan niya kami, O Diyos, sagradong buladon sa paghandom sa imong kamatayon sa krus sa Kalbaryo, Ginoo. Sa unang pag-ampo sa among beloved Pastor Willis Almeida, Ginoo, pasaylo kaming tanan. Inlo mo kasing-kasing, pasaylo kami sa mga kalapasan, O Diyos, mga pagkukulang. Ug ning oras ay ikaw magapanalangin imo kaming takot sa pagsalo sa banal na panihapon, O Diyos. Ginoo, pasaylo kaming tanan. Hallelujah. Bless us, Lord. Kinuning oras sa sumala sa iyong pulong. Kung amoy kumpisa lang among masala, ikaw buutan matarong nga Diyos nga magpasaylo sa among mga sala. Ning oras, pasaylo kaming tanan o gibo kaming takos sa ngalan mo, Ginoong Jesus, I pray. Atong kuhaon ng tinapay, mga minamahal, simbolo kini sa lawas sa atong buot ang Ginoo. Ug nagay ng balang kasulatan, and we have given thanks, he break it and said, take it. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Atong kaunan, Mike Soon. Atong kawaw ng katas ng ubas na simbolo kini sa lawa sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo. O ingon sa Biblia, mga minamahal, after the same manner also he took the cup and he have stopped saying, this cup is the New Testament of my blood. Sabi po ng Balagasusulatan, in my blood, this do ye as of you drink it in remembrance of me. Atong inamin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, we worship you, Lord God, hallelujah. Hallelujah, bless thy children, Lord, hallelujah. Move in our midst, O God, impart thy presence, Lord, hallelujah. Jesus' name, hallelujah, hallelujah. We worship you, O Lord, hallelujah. We worship you, O God, hallelujah. Bless thy children, Lord, hallelujah. In Jesus' name, in thy presence, O God. Hallelujah, hallelujah. Yan ang pag-ibig na Yes, Lord, dahil kita magdaig sa Ginoo, hallelujah. Yes, Lord, we worship you, God, hallelujah.
Praise the Lord. Purihin po natin ang ilang Diyos. Tayo po dadako sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Lahat po tayo dumulog sa ating mga kahilingan sa mabait na Diyos. Sa atong ipangayo, ipahibalo sa Diyos ang inyong mga gipanginanglan, mga kaigsunan. Muduol kita sa trono, sabi, grasya sa Diyos, magampo kitang tanan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Langit nung amahan sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Sa unang mga pag-ampo sa among beloved na Honorable Pastor Will Estrada Almeida, salamat po, Diyos, sa imong balang presensya nga mo na babati ning oras sa Ginoo. Huwag niya kami sa mga pag-ampo, O Diyos. Sa unang pag-ampo sa among beloved Pastor, pasaylo kaming tanan. Sa among mga pagkukulang, Ginoo, panalanginan ng kaming tanan. Ikaw nasayod sa mga panginanglan, sa imong mga kanakan, O Diyos. Ikaw magalikon kanila sa ilang pagtuo kanimo. Ilayo sila sa mga sakit, mga balatian, mga coronavirus. Ilayo sila sa tanang buhat, sa kaaway, mga temptasyon. Panalanginan kubtan kaming tanan. Labaw sa tanan, O Diyos, ang mamahal sa kinabuhi. Tagaan sila gigayon makaduol sa imong tiilan. Aron na mo sila kadungan sa paglalagad kanimo. Panalanginan kaming tanan sa tanang butang, sa financial material, ilabi na sa spiritual. Sa ngalan mo, Ginoong Yesus, kini among gipangayo. In Jesus' name. Ipantong inyong kamot sa inyong ulo, mga igsoon, atong badlungan ng mga sakit sa inyong lawas. Sige, hallelujah. Langit nung amahan sa oras, kining oras sa among gibadlungan tanang buhat sa kaaway. In the mighty name of Jesus, we bind the power of darkness, infirmity, sickness, and diseases, demons of problems, demons of vices, lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, doubts and unbeliefs, anger, hatred. We command you to cast out right now. In Jesus' name, problem be solved. Be blessed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Manindog kitang tanan, mga minahal. O gadungan tayo sa paglukso. Masingkit kitang makusog, tulo ka beses ng hallelujah. Praise the Lord. Kikan sa atong kasing-kasing para manglayas ang daot ang Espiritu. Sige, tungan ta. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Ug padayon kita sa atong announcement. Doon na tayo special offering sa dugang mga financial gastos para sa atong chapel. Amen. Kay gini nga itong chapel maigsoon, dako-dako ni siya, dako-dako po gastos. Amen. Nya dungan-dungan pa po ang atong mga chapel. Nagtukot na chapel dito sa Danao, gigamit na karon, o magtukot na chapel dito sa Sibunga, kaugalingon na itong Yuta, o dito sa Argao, maigsoon. Amen. So, sa Olanggo, wala pa tayo chapel karon. Nagpalit pa tag materyales para tukuran po chapel ang Olanggo. Plus diri pa, kada order diri, mga ikaisoon, daan-daang libo. Amen. Kanang mga puthaw, mahal kayo. Pero pag umahuman ni, at least, ligon siya, dako siya. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bisag din nito mag-anniversary, maigo, kayang tao, kutob dito sa paril, maigsoon. Plus doon na pa siya kanang parkingan sa taas. So, dili mag-uot ang mga sakyanan diha, doon ay kaparkingan. Kaya hinay-hinay, maigsoon at least, mga minamahal, ato nining yuta, na transfer na sa ato, sa church, ang title. Ever say amen. Huwag nakakuna po kanang building permit, mahal-mahal ang building permit, maigsoon. Kaya kining tanan sa inyong offering, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. O magampo kita sa atong special offering, langit ng amahan, sa ngalan mo kining Jesus, panalanginan ng mga kaigsunan, sa padayon nilang pagtabang sa imong bulahaton. Ibalik kini nga makapilo-pilo nga panalangin kanila Ginoo sa ngalan mo kining Jesus. Amen. Daligo ng Dios ang atong simba ang atong Wednesday service 4 to 8, ang atong Friday service 5 to 10, ang atong Sunday service 10 to 3. Muy atong oras atong panimbahon maigsoon. So doon na tayo Jesus Miracle Hour every night except Friday 8 to 9. Sa Facebook, YouTube na siya. Jesus, GMCIM Cebu Central Visayas sa Jesus Miracle Hour. Og live ang atong mga programa karon doon na tayo internet. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa daligon ng Dios, maigsoon na dirantama ng atong bulaton ug magapanindog kitang tanan alang sa atong closing prayer. Praise the Lord. Ako niya tagayon sa Nabete Padel Larry Delpo. Praise God bless you, and we love you. Mga minaman na manangin pa siya sa pagtatapos. O dapat ikiling ang papala mga Diyos, makaparin sa lahat.
Sa pangalan pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa natapos yung magawain ng langisan. Sa hapon ito, salamat, mahal na Panginoon, ikay nang maraming salamat, mahal na Panginoon, maraming pisalamatan, mahal na Panginoon, sa pangasimula, mahal na Panginoon, sa pag-ibinsi, sulibsong, ito, mahal na Panginoon, kung mahal na Panginoon, maging sa patutuon, may patirang papanong, po siya pinagpala, mula po sila naglingkod mo sa ministeryo ito, mahal na Panginoon, salamat, mahal na Panginoon, salamat din po, mahal na Panginoon, sa pagpaliwanag, sa kapathandog, sa mga kapatiran ng katapat, nagbibigay sila ng kapathandog, ito ginagamit, yung banal na gawain, mahal na Panginoon, salamat din po, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga choir, mahal na Panginoon, maging iyong manap ng presensya patuloy, binuhos mo sa kalikitan, nagpapatunay, mahal na Panginoon, sumasami, mahal na Panginoon, salamat, mahal na Panginoon, lalong higitong pisalamatan, mahal na Panginoon, banal na salita, nandana po sa iyong mahal, mga aral sa hapon ito, nagsiping pagkain sa mga kululuwa at nagbibigay kalakasan sa paglingkod namin, Isus. Salamat, mahal na Panginoon. Sa hapon ito, kami pwede madalangin, Isus. Sa dalangin, magigalang mga pastor, Will Estrada, alam mo na, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kami hanggang siyong bubalik, mahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag mo pahintulot mawalay kami sa paglingkod sa bagos, ibig ko sa kasigan. Ipagkalo mo sa amin sa paglingkod namin, Isus, mahal na Panginoon. Sa aming paghiwalay, mahal na Panginoon. Iwalay mo bawit sa amin, ngung dakilay presensya, Isus, mahal na Panginoon. Samahan mo kami sa pag-uwi, mahal na Panginoon. Makarating po kami sa aming kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Dalang, mahal na Panginoon, pag-ibig, alino magmula po siya, mahal na Panginoon. At sunod gawain, mahal na Panginoon, balik mo ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, upang ikaw aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang aming samod dalangin sa matamis, ang makapangyarihan, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you. God bless po. Amen. Praise the Lord.